Ano ang kahalagahan ng virgin birth? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Melanie ng Hong Kong and happy anniversary po sa gathering ni Sister Cherry Lou. Magkita-kita po tayo mamaya. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa virgin birth. Yung pagiging berhen ni Maria nung pinanganak niya o kinunceive o yung pinagbuntis niya ang ating Panginoong Jesucristo. So the virgin birth teaches that Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. So si Mary po, nung pinagbuntis niya ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan dahil nagkaroon sila ng sexual relationship ni Joseph. Sa harip, si Mary po ay virgin during that time without a human father. So si Jesus wala po siyang tatay na, yung physical. It affirms Christ's full deity and true humanity. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo po, hindi niya po minana yung kasalanan. It affirms Christ's full deity. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay tunay na Diyos at tunay na tao. God conceived by the Spirit, yet born of a woman, essential to the gospel. It ensures his sinlessness and qualifies him as the spotless lamb and redeemer, the new Adam. Sabi po sa Luke chapter 1, verse 34 to 37. So, kausap po ni Angel Gabriel si Mary. Sabi ng angel sa kanya, okay Mary, manganganak ka. Magkakaroon ka ng baby. Sabi po ni Mary, "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the Spirit of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she, who was said to be unable to conceive, is in her 6th month. Si John the Baptist po ito, pinagbubuntis na, pang-6 na buwan na ni Elizabeth. Bagamat si Elizabeth ay matanda na rin po during this time. And then verse 37, sabi dito, "For no word from God will ever fail." Sa Tagalog po, paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria? Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Di ba? Baog siya, matanda na, ay imposible na magkaanak. Gayon may naglili siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya ay matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. The virgin birth shows the following. Number 1, God fulfills His promises. Yung virgin birth po, marami po tayong matututunan patungkol doon, especially sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po naglagay lang po ako ng 3. No? Sa virgin birth, makikita po natin doon na hindi nahadlangan ang Diyos. Kahit virgin pa, o ito si Elizabeth, matanda na, hindi na magkakaanak, baog, pero hindi nahadlangan ng Diyos ng mga ganung bagay. No? Pag may pinangako ang Diyos, tutuparin ng Diyos. Kahit ano pa yan, kahit ano pang balakid, mangyayari yan. Sabi po sa Isaiah chapter 7, verse 14, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Ito po yung promise sa Book of Isaiah na yung Emmanuel ipapanganak, ito po ay ipapanganak ng isang birhen. And Galatians chapter 4 verse 4, "But when the set time had fully come," dumating yung takdang panahon, "God sent His Son, born of a woman, born under the law." So dito po mga kapatid, makikita natin na pag may pinangako ang Diyos, tutuparin niya yun. Pero hindi iyon ayon sa ating timeline, ayon sa ating pag-iisip,
ayon sa ating kagustuhan kung kailan. Sa halip, ang Diyos tutuparin niya yung pangako niya according to His own timeline, according to His own sovereign decision. Sabi dito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, set time had fully come. Merong istinakda ang Diyos, merong tamang panahon, at tutuparin niya yung kanyang mga pangako. God fulfills His promises. At ito po yung pangako na ipapanganak ang Messiah. At pag may pinangako ang Diyos, hindi yon mapapako. Sabi nga po rito, no? For no word from God will ever fail. So that's number 1. God fulfills His promises. Yung virgin birth po, ito po ay nakapangako na kahit sa Old Testament pa lang. Kagaya po ng binasa natin, Isaiah 7:14. Pangalawa po, God can do all things. No, walang imposible sa Diyos. Kahit pa yung isang berhen, manganganak yan. Kapag yan ang pinagdesisyonan ng Diyos. Nothing is impossible for God. Wala pong imposible sa ating Diyos. Kaya nga po sabi rito ni Mary, how will this be? Nakita niya na yung angel, si Angel Gabriel. Pero tinatanong niya pa rin, how this will be? Paanong mangyayari yun? Mary asked the angel, since I am a virgin. So sa isip ni Mary, parang may balakid, no? Hindi mangyayari yan. Parang in a sense, no? Parang ito yung balakid, I'm a virgin eh. Pero sabi ng angel sa kanya, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. And nothing is impossible for God. For no word from God will ever fail. Verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So that's number 2 mga kapatid, God can do all things. Wala pong imposible sa ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, si Mary, sabi ni Mary dito, ano pang gagawin ko, no? Be it unto me according to your word. So, ganun din po sa atin mga kapatid, no? Wala imposible sa ating Diyos. Talagang kailangan lang talaga natin magtiwala ng lubusan sa ating Diyos. God can do all things. Nothing is impossible for God. And number 3 po, God sends a sinless Messiah. Isa po sa kahalagahan ng virgin birth ay yung pagiging sinless o pagiging walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. So bakit po importante na ang ating Panginoong Jesucristo walang kasalanan? Unang-una po, importante na si Jesus Christ virgin, pinanganak ng isang berhen, no? Yung virgin birth. Bakit? Kasi si Jesus Christ, hindi pwedeng mamanahin niya yung kasalanan ni Adan. Kaya po ganun po kahalaga yung virgin birth. Na kung si Jesus Christ walang kasalanan, ibig sabihin siya yung mayroong kakayahang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Kasi kung si Jesus Christ may kasalanan, pati sarili niyang kasalanan, kailangan niya pagbayaran. Hindi po pwede yun eh. Kailangan si Jesus sinless so that He can pay with His own blood, the consequences of our sins. Kaya si Jesus Christ talaga yung Savior natin, tagapagligtas, kasi siya lang yung sinless. No sinful person will be able to save us. So God sends a sinless Messiah. Isang Messiah na walang bahid ng karumihan. At siya lang po yung may karapatan na mapako doon sa krus on our behalf. At maparusahan lahat ng ating kasalanan sa kanyang katawan. Kaya po yung una nating application, trust God for His salvation. Mga kapatid, hindi ko alam kung sinend lang tong devotion natin kasi mga devotion natin kung saan nakakarating, no? Maganda po na gawin natin commitment, by the way, no? Gawin natin commitment na everyday tayo nagde-devotion. Kahit na hindi dito, no? Hindi yung materials natin. Kahit yung, of course, dapat meron kang personal devotion na, binabasa mo talaga yung salita ng Diyos everyday. Maganda gawin po natin commitment yan. Mas lalo tayong lalago sa pagkakilala sa ating Diyos at mas lalago tayo sa pagsunod natin sa Kanya. You can just compare, no? Marami po sa atin sumusubaybay dito sa daily devotion natin ng mga taon na yung lumipas. At mako-compare mo talaga yung difference noong mga panahon na hindi tayo nag-devotion everyday. So, kung sakali lang, no, na ito ay sinend sa iyo ng isang tao, yung tao na yan nagmamahal sa iyo, no? At sinend sa yung devotion na to.
Napakalaga nung trust God for His salvation. Kasi walang makakapagligtas sa iyo kahit sinong tao. Even yourself, you cannot save yourself kasi lahat tayo makasalanan. How can you save yourself? Kaya nga lagi ko sinasabi, we are hopeless and helpless. We are hopeless, walang pag-asa para maligtas. We are helpless, we cannot save ourselves. Since we are hopeless and helpless, we need Jesus Christ. And He alone can save us. So trust God for His salvation. Pagtiwalaan natin ang ating Diyos sa Kanyang pagliligtas. Maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng isang Mesaya na hindi nagkasala. Pinanganak ng isang berhen at kailanmay hindi nagkasala. Number 2 po, trust God for His sincerity. Mapapagkatiwalaan natin yung Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga sinasabi. Talagang mula sa puso yung Kanyang mga pangako. Mula sa puso, sincere ang ating Diyos at siya po ay tapat sa lahat ng Kanyang sinasabi. Sabi po rito sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Napakalaga po niya, no? Hello po sa kaibigan ko na ikakasal na soon, no? Napakalaga nung isang tao na lalo na sa isang taong mag-asawa o ikakasal, na yung sasabihin sa'yo ng isang lalaki o isang babae mapapangasawa mo, yung sasabihin niya sa'yo sincere, totoo, may buong katapatan. Kasi yun yung panghahawakan mo eh. Pag kinasal ka, for life yun eh. For life. Kaya napakahalaga na yung sasabihin ng isang tao, talagang buong katapatan niyang sinasabi yun. No, ang Diyos po, pag nangangako, kaya nga po, ini-encourage ko po kayo na mag-devotion everyday, magbasa tayo ng salita ng Diyos everyday. Kasi sa kanyang salita, buong katapatan niyang sinasabi yun. Buong katapatan na nangangako yung Diyos na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Trust God for His sincerity. And God is faithful not just to us, but He is faithful to Himself. Tapat ang Diyos sa kanyang sarili at pag may sinabi ang Diyos, kung ano yung sinasabi ng Diyos, hindi niya babaliin yon sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang sarili. He will not break His own words. He will not break His own promises. Trust God for His sincerity. Pangatlo po, trust God for His sovereignty. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa ating Diyos, at pwede nating pagkatiwalaan ng Diyos ng buong buo. Pwede nating buong buo pagkatiwala yung sarili natin sa Kanya. And when we trust the Lord, we trust Him without reservation. Ang mahirap po kasi sa atin, minsan nagtitiwala tayo sa atin Diyos, pero may reservation. Minsan isip natin, totoo kaya? Mangyayari nga talaga. Pero si Mary, during this time, yung nagtiwala siya talagang buong buo. Virgin, mabubuntis, pero sabi ni Mary, be it unto me according to your word. So dapat ganun din yung reply natin sa Panginoon lagi. Lord, nothing is impossible for you. Be it unto me according to your word. Mangyari sa akin kung ano yung plano mo. Mangyari sa akin kung ano yung kagustuhan mo. Buong buo ako magtitiwala sa inyo. Si Abraham, yan po yung naging problema eh. Sabi ng Diyos sa kanya, kay Abraham tsaka kay Sarah, Sarah, mabubuntis ka. Pero ang ginawa nila, sila yung gumawa ng paraan para mabuntis si Sarah. Magkaanak sila sa pamamagitan ng Hagar, no? Imbes na si Sarah yung mabubuntis, yung kasambahay ni Sarah yung nabuntis, si Hagar. Kasi ginawa nila ng sarili ng diskarte. Minsan, ganun tayo, no? Sa pagtitiwala natin sa Diyos, minsan pinapangunahan pa natin yung Diyos. So, trust God for His sovereignty. Makapangyarihan ng Diyos, and God has His own ways. God has His own plan. God has His own wisdom. We just have to put our trust in Him. Now, para po sa ating discussion, why do we have to trust God without reservation? Bakit po pag nagtiwala tayo sa ating Diyos, dapat buong buo at wala tayong reserba? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, I thank you for the miracle of the virgin birth, where your Son took on flesh through the power of the Holy Spirit
Lord Jesus, I worship you as fully God and fully man, the sinless Savior who came to redeem us. Help me to trust in your divine power, treasure your human sympathy, and thank you daily for your purity that makes me acceptable before God. Strengthen my faith in this truth, and may it lead me to greater awe and worship. In Christ's most holy name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.